Magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay nandito na naman upang atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang katanungan na atin pong tatalakayin ay, why I believe that Jesus is God? Ito pong katanungan ito ay maaring nagbigay ng kalituhan sa iba o maaring yung iba naman ay naunawaan na nila. Subalit, kailangan natin itong pag-aralan dahil ito po ang ating pinaniniwalaan bilang mga member sa Jesus Christ the True Way. Bagamat ating nire-respeto ang ibang mga paniniwala, subalit ito po ang naging bunga sa atin pong pagsaliksik sa salita ng Panginoon. Mayroon tayong 5 sagot na hango sa salita ng Diyos. Dahil wala po tayong ibang pagbatayan, lalong-lalo na patungkol sa spiritual na bagay, kundi ang Biblia lamang. Kaya ngayon po, ating sagutin ang tanong, why I believe that Jesus is God? Ang unang sagot ay makita natin sa John 1:1. At babasahin natin ito. Ang sabi ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So malinaw po na sa verse na ito, pinapahiwatig o tinuturo sa atin na ang Diyos na binabanggit dito ay ang Diyos Ama. At kanyang sinasabi na mayroon siyang kasama na noon ay hindi pa natin nakikilala. Subalit sa pagkakataong ito, ipinapakilala na po ng Diyos mismo na ang kanyang kasama ay walang iba kundi ang tinatawag na Word of God. At siya ay Diyos. Kaya po, dito sa verse 2, kung ating itutuloy sandali, the same was in the beginning with God. So malinaw po na iba siya kaysa Ama or sa Diyos Ama. Yung tinatawag nating Diyos dito ay ito po ay kumakatawan sa Ama. At kung itutuloy natin hanggang verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala daw ang Word, wala daw nagaganap. Kaya malinaw po na sa atin pong pagsaliksik, ang Diyos ay, ang Word of God ay Diyos. Ngayon, ano ang kanyang papel? Bakit inintroduce siya ngayon? Dahil ang Word, pupunta tayo sa pangalawa, became flesh. Ang sabi sa John 1:14, and the Word, yung sinasabi kanina na siya yung Word na kasama ng Ama, sabi dito, was made flesh, dwelt among us. Made flesh means became, naging laman among us, and beheld His glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ibig sabihin, mga kapatid, na itong Word ay mayroon siyang papel na gagampanan. Siya ngayon ay sinugo mula sa langit, pinapunta dito sa lupa, upang kanyang gampanan at diyan sa kanya mabubuo ang tinatawag na biyaya at katutukan. Kaya ito pong pagpunta sa verbo or word dito sa lupa ay kailangan sumunod sa proseso. Kailangan siyang ipanganak. Kaya kung atin pong mamarapatin, ang Biblia ay nagturo sa atin na si Maria ay isang birhen ay nagbuntis. At ang kanyang ibinuntis ay galing sa banal na Espiritu Santo.
Kaya nung si Jose ay magpapakasal, kanya pong nalaman na si Birhen Maria ay nagbuntis. At sa takot ni Jose, at naawa naman siyang ito'y ilantad, gusto na lang niyang palihim na umalis. Subalit, ang Diyos ay nagpadala ng anghel sa kanya at sinabi, ang binuntis ni Maria ay galing sa banal na Espiritu Santo. Kaya siya ay manganganak. Sa Matthew 1:21, siya ay pangalanan kasi ang Word ay magiging tao, kaya siya ay ipailuwal at ang pangalan niya ay Jesus. Kaya nagkaroon na siya ng katawan na katulad natin, nahipo na siya, may dugo siya, may puto, lahat bilang tao dahil siya ay ipinanganak. At sa oras nung siya ipinanganak, siya ay nagiging anak ng Diyos. Kaya si Jesus ay sa pang-apat na katasagutan, si Jesus ay equal with God nung nandito siya. Siya ay kapantay sa Diyos. Mabasa natin dito sa Pilipos 2:5. Una po, basahin ko, idagdag akin pong isasali ang verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. So siya po ay kapantay sa Diyos, pero hindi daw niya ipinagmamalaki na siya ay kapantay sa Diyos, bagkus kanyang inisip na siya ay tao kasi siya ay may misyon upang siya ay magampanan niya ang kamatayan sa krus upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So madaling salita, mga kapatid, siya po'y kapantay sa Diyos. Hindi naman siguro pwede kang maging kapantay sa Diyos at hindi ka Diyos. Pero hindi daw ito inisip ng Panginoon. Kaya kung inyong napapansin sa Bible, wala kang mabasa na sinabi ni Kristo, ako ay Diyos. Ang sinabi niya, ako ay anak ng tao. Because He is no reputation. Ngayon, yan po ang pang-apat na kasagutan at punta tayo sa pang-5. Dito po sa Titus 2:13, ang sabi, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Dito po sa talatang ito, makita natin na ang sabi, we are looking for that glorious appearing. Magpapakita siya sa atin. At ito daw ay siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po ang magpapakita dalawang persona. Isa lang man po. Kaya po, tayo po ay ating isipin na ang mga bagay na ito, ang ating Panginoong Hesus ay dadating siya bilang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino po yun? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya po, siya po ay Diyos at siya ay kailanman hindi niya tayo pinapabayaan. Babalik siya muli upang kunin niya ang kanyang mga tagasunod. Kaya mga kapatid, kung si Jesus po ay tao lamang na katulad natin, siya po ay katulad natin, nagkasala din. Paano niya tayo iligtas? Pero hindi po yan totoo. Siya po ay galing sa langit, ipinadala ng Ama
upang tayo ay iligtas. Siya po ay galing sa Diyos Ama, tagalangit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao para maging siya po ang daan natin papunta sa langit. Kaya mga kapatid, kung si Jesus ay ating tanggapin, tinatanggap natin ang Diyos na nagkatawang tao na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya ulitin ko, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Salamat po sa umagang ito. Ito po ang ating pag-aaral hanggang sa susunod na mga araw sa ating pag-aaral. At ito po ang masasabi ko, the Christian who knows is the Christian that grows. Salamat po.